Pinababalik ng Court of Appeal sa Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang isa sa mga drug case kung saan pinawalang sala si dating Senador Laila De Lima. Ayon sa CA, hindi malinaw ang base ng judge para maabsuelto si De Lima. Sabi naman ni De Lima, lahat ng gustong malaman ng CA ay makikita naman sa records ng kaso. May unang balita si Darling Kai. Answered prayers. Glorious day. This is the beginning of my vindication. May 2023 nang maakwit ng Muntinlupa RTC Branch 204 si dating Senadora Laila De Lima sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act kaugnay sa kalakalan umano ng droga sa Bilibid. Ang akusasyon noon kay De Lima, tumanggap umano ng 10 milyong piso ang nooy Justice Secretary mula sa drug trade noong 2012 para sa kanyang senatorial campaign. Isa si dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos sa mga nagdala umano ng pera sa bahay ni De Lima sa Parañaque. Pero kalaunan, binawi ni Ragos ang kanyang testimonya at sinabing tinakot lang daw siya. Sa desisyon ng Muntinlupa RTC Branch 204, lumikha ng reasonable doubt ang pagbawing ito ni Ragos, kaya napawalang sala si De Lima at kanyang aide na si Ronnie Dayan. May I say this to my oppressors? Crucify them. Pinagtibay ng RTC ang desisyon Hulyo ng taong yun. Ang Solicitor General naghain ng petition for certiorari sa Court of Appeals noong September 2023. Ngayon, lumabas na ang desisyon ng CA 8th Division. Iniutos na ibalik ang kaso sa Muntinlupa RTC Branch 204. Sa desisyon ng CA, sinabing ang tanging basihan lang ng pag-absuelto kay De Lima ay ang pagbawi ng testimonya ni Ragos. Pero wala raw detalyadong diskusyon tungkol sa mga pahayag na binawi ni Ragos, kaya mahirap daw intindihin ang rason sa naging desisyon ng korte. Bigo raw ang korte na sabihin kung alin sa mga pahayag ni Ragos ang binawi, kung ano ang epekto ng mga binawing pahayag sa mga nailatag na ng prosekusyon, at kung anong bahagi ng krimen ang hindi napatunayan. Sabi pa sa ruling ng korte na hindi raw ito maituturing na double jeopardy dahil ang pagpapawalang sala kay De Lima ay hindi valid sa umpisa pa lang. Sa isang pahayag, tinawag ni De Lima na katakataka ang desisyon. Lahat ng tanong ng CA makikitaan niya sa records ng kaso. Gayunman, aapila sila sa CA at sa Korte Suprema kung kinakailangan. At dahil appealable paan niya ang desisyon ng CA, hindi rin daw nangangahulugan na wala ng bisa ang kanyang acquittal sa RTC. Nilinaw ni De Lima, hindi raw ni-reverse o binaligtad ang kanyang pag-absuelto. Kung hindi, pinapaayos lang ang laman ng desisyon na sa kanilang palagay ay hindi na kailangan dahil maliwanag ang desisyon ng RTC. Pinawalang bisa ng Court of Appeals ang acquittal ni dating Senador at kay Congresswoman-elect Laila De Lima sa isa niyang Absuelto ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 kay dating Senador at ngayon Congresswoman-elect Laila De Lima para ito sa isa sa mga drug cases niya. Sa desisyon na inilabas ng CA, pinabura ng petition for certiorari na inihain ng Office of the Solicitor General para hamunin ang pagpapawalang sala kay De Lima. Iginiit ng CA na tanging pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang naging basihan ng Muntinlupa RTC para ma-acquit si De Lima. Si Ragos ang naging key witness sa mga drug cases na isinampa laban kay De Lima. Ayon pa sa CA, bigo ang Muntinlupa RTC na maipakita ang mga partikular na testimonyang binawi ni Ragos. Bigo rin daw ang korte na ipakita ang epekto ng binaligtad na testimonyang ito sa kaso. Hindi rin daw masabi ang partikular na elemento sa krimen ang hindi napatunayan. Mahirap daw matukoy kung paano nagkaroon ng desisyon na ipawalang sala si De Lima dahil sa kawalan ng detalye ng mga pahayag ni Ragos. Paniwala ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, posibleng mabilanggo ulit ang dating senadora. Ngayon, bumaliktad ng Ragos. Kaya sabi ng court, dahil bumaliktad na yan, wala nang ebidensya lamang kaya inaabsuelto ko na. Kaya sabi ko, teka muna, dapat bago mo bigyan ng pagpapahalaga yung pagbabaliktad, dapat merong ebidensya na tinanggap ang hukuman na sinumite ng akusado na kaya yung Ragos ay bumaliktad. 3 drug cases ang isinampa kay De Lima. Lahat yan ay ibinasura na ng Muntinlupa RTC. June 24, 2024 nang makalaya si De Lima matapos ang 7 taong pagkakabilanggo.
Sina Associate Justice Eliotero Batan at Justice Florencio Mamuwag Jr. na appointee ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sumulat ng desisyon ng CA. Kasama niya rin dito si Division Chair Justice Antonio Valenzuela na appointee ni dating Pangulo at ngayoy Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Inilabas ang desisyon isang araw matapos kumpirmahin ni De Lima na kasama na siya sa prosecution panel ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni De Lima, nilinaw niyang hindi binaligtad ng Court of Appeals ang kanyang acquittal, kundi pinapaayos lang ang pagkakasulat ng desisyon na sa kanilang palagay ay malinaw naman. Baka kailangan lang daw ituro sa CA ang records na kanilang hinahanap sa pamamagitan ng motion for reconsideration. Nagulat kami kasi alam naman natin na ang acquittal supposedly dahil sa double jeopardy sa konstitusyon. Kami naman naniniwala na yung truth is on her side. Ito naman ay mga basurang kaso talaga. Gagawin daw nila ang lahat para hindi ulit makulong si De Lima.